So ito mag-react tayo O may lumalabas na balita ngayon na na-disable daw yung mga Facebook accounts nila Crizette Laureta Chu, nila Sas Rogando Sasot, ni MJ Kiambao, at itong si Lorraine Badoy. Okay? So, I still need to double check. Chine-check ko lahat kung talaga bang nawala ba, tinake down ba, o baka naman dineactivate lang nila, o tinago lang nila. Pero yung kay Crizette, ang lumalabas ay disabled yung kanyang account at meron daw 180 days para siya mag-apila, kung hindi, permanently deleted yung kanilang mga account. Okay? At syempre, nag-iingay na yung mga pages ng ibang mga DDS at sinasabi, martial law, silent martial law yung ginagawa. Pinapatahimik yung mga vloggers. Sa akin lang, nagkaroon ng tsansa para i-explain nila yung kanilang panic, para i-explain nila na hindi sila fake news, na ang ginagawa nila ay karapatan ng bawat Pilipino na maghayag ng nararamdaman doon sa Kongreso. They had that chance sana na patunayan once and for all na hindi kami fake news. Pwede nyo kaming subukang sabunin o kumaga tuligsain, pero we could stand our ground dahil wala kaming ginagawang masama. Pero ang nangyari, hindi sila umattend, pumunta sila sa Supreme Court kaysa harapin ng diretsahan yung mga tao na binabash nila. Kasi madaling mambash sa social media, pero pagkaharap mo na yung taong binabash mo, 'di ba? Ibang usapan na 'yon. At yung iba hindi kinakaya 'yon, yung iba siguro naduduwag, o yung iba hindi kayang humarap. Nakita nyo naman yung ginawa kay Bunyog, 'di ba, ni Marcoleta, na talagang sinabon doon sa hearing. Sila, yung mga DDS siguro, ewan ko, ayaw nila siguro ng ganun. They are not willing to face yung mga taong lagi nilang binabash. Pero yun nga, sayang It's a missed opportunity for them para sabihin yung kanilang side tungkol sa fake news issue. Okay? Ako, personally, yung Facebook page ko na malaki, na take down yon early last year. Masakit sa pakiramdam, and I don't want that to happen to anyone. Ayoko yung cancel culture, ayoko yung mass report para mawala yung account, kasi yun ang hilig ng bawat side pag hindi ko gusto i-mass report natin to, ayoko ng kahit na anong ganon. Gusto ko malayang pag-uusap, malayang conversation. Hindi tayo agree sa kahit na anong censorship na tatanggalin yung mga accounts. So, cancel culture yan, ayaw natin yan. No? Pero, syempre, responsibilidad ng bawat content creator na siguraduhin na hindi sila naglalabas ng mga outright na kasinungalingan. Hindi sila naglalabas nung masasabi nga nating totoong fake news Kasi yung opinion, okay lang yun, di ba? Kunyari, sabihin ko, mas corrupt yung nakaraang administrasyon kesa yung ngayon, or mas grabe yung krimen nung nakaraang administrasyon kesa ngayon. So, pwede ko sabihin yun, opinion yun. Sa akin, that should be protected by law, by the Constitution. Pero yung magsasabi ka mismo ng outright na kasinungalingan, yung post para sa akin ng fake news. Hindi dapat pinapayagan yun. At ito na lang Kasi after ng impeachment, ang daming naglabasan ng mga literal na mga fake news. Okay? Ito na lang, bigay ko na lang po yung example. Merong pinost yung isang DDS na vlogger na si Speaker Romualdez, kasama yung mga congressman, merong milyon-milyong salapi nasa table. Okay? Wala man lang sinabi na satire lang to, hindi to. Hindi Kumaga, he is trying to fool the people na may ganung talagang picture. At the same time, ito pa yung isa pang example. Yung nagpanggap na si Congressman Lordan Suan. Okay? Merong quote kunyari na sinabi, kunyari ay nanggaling kay Congressman Lordan. Pero yung pala, hindi pala, fake news pala. Walang sinasabing ganun si Lordan. So, itong impeachment na to, ang dami tuloy mga panibagong fake news na nagsilabasan, di ba? Sa akin, I want free speech, pero tutol tayo dun sa mga outright na pagsisinungaling na yon. Kasi nanloloko ka na ng tao. Ang daming share nung post about kay Congressman Lordan. Ang daang libong tao ang naniwala na sinabi niya talaga yun. Okay? Sinabi daw niya na kaya ako po pumirma kasi yung ayuda, kumaga babaha ng ayuda sa ating distrito dahil pumirma ako. Parang ganun yung pinapalabas which is never niya sinabi.
Okay, kaya yan yung mga example ng fake news na dapat talagang labanan ng ating gobyerno, nitong TRICOM, at hindi matanggap ng mga DDS na meron talagang mga fake news na ganyan at nanggagaling yun sa maraming nanggagaling na ganun sa kampo nila. O sa ibang mga kampo, meron din naman kahit sa kampo ng admin. So ayaw natin yung lahat ng klase ng fake news. 'Di ba? Okay lang yung opinion pero pag mga fake news na ganun, hindi dapat. O with that being said, do I think itong sila Crizet ay tinake down ng effort ng gobyerno para patahimikin? Mahirap patunayan eh. Alam mo si Facebook, magulo yung ano niya, yung rules niya pagdating sa pag-take down ng mga Facebook account. Hindi katulad ng YouTube, mas maayos. Si Facebook napakahirap. Ako nga ilang Facebook account ko na ang na-take down, hindi ko ma-recover. Di ba? So, mahirap magturo na ito ay galing sa administrasyon, ito ay dahil binabash si Romualdez, si Marcos. Mahirap basta-basta magturo ng ganun. Kasi si Facebook nga maaring talagang nakitaan sila na na merong mga violation sa mga post nila, sa mga community guidelines, kaya tinake down yung mga pages nila kung talagang na-take down. Pero with that being said, ito kasing mga DDS na vloggers, kung umasta kasi ibang klase rin eh. 'Di ba? It's one thing to criticize the government. Nandiyan si Shelo Magno, 'di ba? Nakikriticize siya ng government. Karapatan niya 'yon. Walang masama doon kung 'yun yung opinion niya. 'Di ba? Kung 'yun yung tingin niya. Pero iba kasi yung yabang at yung asta nitong ibang DDS vloggers na feeling nila sila lang yung tama, sila lang yung na kumaga mas mataas sila kaysa sa lahat eh. Hindi, kami. Dapat kayo, kumaga parang kung wala na sila sa posisyon, 'di ba? Feeling nila sila pa rin yung nasa posisyon. Kaya sa akin mahirap eh. Sooner or later ma-realize nila, 'di ba, na kanino yung kapangyarihan. Diba? Ganun talaga yan. That's the reality. 'Di ba? I'm not saying this na sa Marcos admin lang o kay Romualdez 'di ba, na anytime you go against real power, 'di ba? Maintindihan mo, 'di ba? Kumaga, kung umasta ka masyado na ikaw yung may kapangyarihan, 'di ba? Ilalagay ka sa lugar mo nung mga taong nasa kapangyarihan talaga. Okay, so, yun lang naman masasabi ko diyan. Ganun talaga ang hope nila, pag naupo naman si Sara, sila na naman ang maghahari-harian, di ba? Kaso yun hindi naman nakaupo si Sara so kung umasta sila, parang sila pa rin yung namumuno sa bansa, di ba? So tingnan natin kung saan pupunta ito. Pero either way, sa akin tama yung moves ng Congress na i-address na yung mga fake news. Masyadong late na nga hindi nila naintindihan kung paano nadadamage yung society ng mga fake news na yan. Yung mga examples na lang ng binigay ko kanina pero, yan, abangan natin kung talaga bang tinake down yung mga page nila at yan na ba yung huli o meron pang mga darating na mga matitake down na page. So, abangan po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.